Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday. Grabe mga news natin at nakita nyo naman siguro sa chart kung ano nangyari ngayon. No, anong reason, anong dahilan kung bakit biglang nag-drop yung ating chart, no? Yung market natin, lalo na yung crypto. Mga idol, anong reason? Dahil yan sa hindi ata pagkakasundo, no? Ni Vice President. Kagabi si Vice President yung nagpunta dun eh. At ang reason kung bakit nag-drop siguro, mamaya malalaman natin. Pero sa tingin natin is hindi nagkaroon ng kasunduan. No? Yung pagpunta ni JD Vance doon, wala rin nangyari. Okay? So, bago ang lahat, alam nyo na mga idol, sana palike ng ating video. Syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo sa ating channel. Okay, so punta muna tayo sa ating chart. So, eto na nga mga loads. No? Medyo nag-drop, sakto. Nauntog dito sa guhit natin. No? Mga idol, no? So okay lang 'yan, understandable kasi hindi naman pa siya lumalampas dito sa kulay blue natin na isang guhit, no? So okay lang 'to for me, mga lods, no? Consolidation is normal. Pero syempre parang nachichempo sa news, no, na bumagsak siya at sakto na nauntog pa siya diyan. Di ba? So titignan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Pero ngayon, news na muna tayo. Ito nga ang dahilan, mga Lodi. The US did not reach an agreement with Iran. JD Vance says it's bad news for Iran, mga idol. So, bad news tayo. They have chosen not to accept our terms. Ayun yung sabi ni JD Vance. We've been at it for 21 hours. Grabe. We've had substantive discussions. Bad news is we have not reached an agreement. That's bad news for Iran, much more than bad news for the USA. Thank you for pushing hard. JD Vance, so ayan mga Lodi. No, so merong hindi pagkakasunduan mga idol at medyo ayun ang nangyari. Okay, pero sa tingin ko rin naman talaga mga Lodi, umpisa pa lang alam ko na babakbakan talaga yan ng US mga Lods kasi napakadami ng inipon ng US. 'Di ba? Ang dami nang pinadala diyan sa Middle East, mga lodi, 50,000 soldiers, marines. 'Di ba? Sa tingin niyo papadala ba ni Trump 'yun para lang makipagkasundo diyan? Mga lods, may malalim na plano na 'yan. Hindi natin alam kung yung pagpunta diyan ni JD Vance parang palabas lang ba 'yan o something o talagang tinry nila na makipag-usap o makipag-deal pero talagang mabigat siguro yung deal. Hindi natin alam kung ano yung deal 'Di ba? Na binigay nila o yung terms mga lodi ng US sa Iran. So, medyo mahirap magdesisyon pagka ganyan. So, for me, sa tingin ko talaga, mangyayari yan. Okay? Kaya nga dito naman, mga idol, kita nyo to. US Navy ships enters Strait of Hormuz as mine clearing operation begins. So, yung mga mines no, na nakatanim dyan sa Strait of Hormuz, kiniklear na. This is the opening of the strait. President Trump just confirmed the US has begun the process of clearing mines from the Strait of Hormuz. Kasi maski mismo yung Iran, hindi nila maklin yan mga idol. Parang nahihirapan silang linisin. Yung mismong sila ang naglagay ng mines na yan, nahihirapan silang linisin. Pero, sabi ng Iran says it will attack US ships attempting to cross the Strait of Hormuz. This warning comes just after Donald Trump announced the US is clearing the Strait of Mines. O yan Nung sinabi ni Trump, nalilinisin nila yung mines dyan sa Strait of Hormuz, nag-announce din yung Iran na pag nakita namin kayo naglilinis dito, kirig kayo sa amin. Ganun yung mangyayari, mga idol. Paano yan? Paano yan, daddy? Anong gagawin natin? Pero sa kabila ng mga ganitong balita na medyo mainit at nagkaroon ng hindi pagkakasunduan o hindi pagkakaroon ng deal sa Iran sa ginawa ni JD Vance, ang ating presidenteng si Donald Trump ay nanood ng UFC, mga idol. Ayan ceasefire talks in Islamabad just collapsed and Trump is sitting cage side at UFC 327 watching people beat each other unconscious. Ayan if you're Iran's negotiating team, knowing the guy deciding your country's fate is at a fight night,
Contemplating his next move has to be the most unsettling visual imaginable, mga idol, no? So imagine si JD Vance, no, nakikipag-usap siya doon, no? At yung mismong bansang Iran, mga idol, is nasa kamay ni Trump. Sabi niya nga, 'di ba, buburahin niya yung buong sibilisasyon, 'di ba? So may mga ganun na siyang words, 'di ba? Syempre kung ikaw taga-Iran ka, mag-aalala ka doon. Kung sa Iran ka nakatira, 'di ba? Talagang may isip mo na, ako, mukhang anytime pwede tayong mapasabugan lahat dito, 'di ba? Pero si Trump, ayun, yung tao, no, na may kakayahan para ubusin sila, nanonood lang ng UFC, mga lods, katabi ni Dana White. Grabe naman. Oh. Tapos eto mga idol, breaking Pakistan. Eto na, nako, grabe na to mga idol, hindi na to biro kasi nuclear na yung pinag-uusapan dito, mga idol. Pakistan issues nuclear warning. If Israel uses a nuclear bomb, Pakistan will respond with a nuclear strike on Israel. Grabe mga lodi. Hindi na to biro, mga idol, no? Kasi although hindi naman na biro yung nangyayari, pero mas lalala ng sobra, doble, triple. Sa tingin ko dahil lang init Wala nga konting hangin mga lods mas lalala ng sobra, mga idol, kapag nagkaroon na tayo ng nuclear. Nako, iba ng usapan yan, mga lods. No, nuclear, hindi lang sa bansa ng target yung madadamage diyan, buong mundo na damage diyan, mga idol, no? Yung hangin, no, yung mga ganyan, nako, may mga matter na yan At lahat ng mga nuclear na nabuo ngayon, mas malakas pa sa unang dalawang nuclear na pinasabog ng US sa Japan. Diba? Halos isang daang beses na mas malakas o 1,000 beses. So napakadelikado nito at hindi biro yung buhay na, although kahit naman isang buhay lang, hindi na biro yun. Pero ito talaga, nako, pag nagkaroon ng nuclear war, good luck, mga idol. Nako, wala na tayo. O yung mga iniipon-ipon natin, wala na to. Wala nang kwenta. Kailangan mo nito is cash. Kailangan mo mag-survive. Ganun yung mangyayari, mga idol, no? Pero ngayon, nako, wala. Sana wag mangyari to, mga lods. Punta na tayo sa crypto. Nako, nakakatakot yung usapan natin sa geopolitical, mga idol. Napunta tayo sa crypto. Urgent, the American company BlackRock, which is considered the largest company in the whole wide world, has entered the cryptocurrency market with full force with the opening of the American market. They bought more than $450 million worth of Bitcoin and Ethereum in just 5 minutes. And they're still continuing to buy. Looks like they see something we don't, no? Kumbaga, may nakikita silang hindi natin nakikita, mga idol. So sobrang laki niyan, sobrang bigat niyan, mga lodi. $450 million worth of Bitcoin and Ethereum, which is bullish yan sa crypto, mga idol. Kaya nga dito si Satoshi Nakamoto ito yung sinasabi nila na si Satoshi Nakamoto, no, si Adam Back. Adam Back just said 10 trillion Morgan Stanley is about to accelerate Wall Street demand for Bitcoin. Okay, so good news sa Bitcoin, mga idol, no? Yung Morgan Stanley, they are already buying the entire mine supply every day, no? Kumbaga yung supply pa lang na nabibili na agad nila. Institutional buying has still not even started. Here we go to the moon, sabi, mga idol, no? So kumbaga parang sinasabi dito na masyado tayo maaga. Siyempre iba sinasabi late ka na mag-invest, ganto ganyan. So dito sinasabi na yung Morgan Stanley nga 'di ba? Ngayon, bili sila ng bili. At yung BlackRock din, kung titingnan nyo, bigla silang bumili ng marami. 'Di ba? Sabi nga dito sa Fox News, 2 trillion Barclays CEO says live on Fox that his bank will adopt Bitcoin and crypto. Mga idol, no? Morgan Stanley was just the beginning. All banks soon. Ayan Sa umpisa ngayon, ina-adapt na ng Morgan Stanley. Siyempre, yung iba dyan, di napapahuli.
at i-adapt na rin nila yan, no? Kung nakikita nila na mismong BlackRock, Morgan Stanley, mga malalaking institution na yan, ina-adapt yung crypto, but sila hindi, di ba? So, ganun yan, mga idol. And then, eto na, mga lodi, no? Follow up tayo sa Clarity Act natin. Coinbase urged Congress to send the Clarity Act to President Trump des na. We're ready to do our part to get this done, sabi ngayon, mga lods. Kung tutusin, ito yung pinaka-napaka-importante ngayon, mga idol, no? Yung Clarity Act natin. Coinbase Chief Policy Officer si Paryar Shirzad clearly showed Coinbase position towards Clarity Act compromise after a month of rejecting it. He says it's time to get the Clarity Act through the Senate and straight to POTUS, which is Donald Trump. No? Time to get the Clarity Act through the Senate and to the President desk. Clearly hinted, o yung Coinbase clearly hinted that they are happy with the latest compromise version of the bill. Coinbase is ready to do our part to get this done. No? Coinbase now wants Clarity Act passed. Nagmamadali na sila lahat, mga lods. No? So, sana nga mga idol mapasa na to. Taragis yan. No? Hinihintay natin. At ang wini-wish ko lang naman talaga, pag napasa to, may position pa ako eh. Ayun lang yung aking wish dyan, mga idol. Na hindi makuha yung position natin once na mapasa yung Clarity Act. Dahil naniniwala ako na once na napasa na yung Clarity Act, hindi ko sinasabing lilipad ng sobra, mga lodi, pero doon na yung start ng uptrend. Ayun yung sa akin, no? So, syempre kung meron kang position sa start ng uptrend at medyo maganda yung position mo, goods yun, mga idol, di ba? Kumbaga, lamang ka na agad, di ba? So, tignan natin, mga idol, sana nga mapasa na siya ngayong buwan. Ayun yung pinaka-wish natin ngayong buwan, mga lods, no? At eto na, nako. Literally, I'm shaking, sabi rito, no? I'm shaking literally. I'm literally shaking na, mali-mali na. Magkamukha kasi yung sa gold, mga lodi, kung titignan nyo, ito yung sa gold. Halos minimimic siya ng Bitcoin. Kita nyo naman. Diba? So ngayon, nandito ngayon, no? Ang Bitcoin, kung tutuusin lang, mga lodi. Andyan ngayon yung Bitcoin. So, ini-expect nila na kung gagayahin niya ang nangyari sa gold o sa chart ng gold, ayun, ano yung kasunod, mga lods, no? Papunta na tayo dito. Kahit nasabihin natin mga dito lang, 300 lang. Kasi kung gagayahin natin to medyo mataas na, $1 million na eh. O, sabihin mo na ng mga 300, 200. No? Sa ngayon nga, mas 100 lang, medyo goods na tayo eh. No? Ngayon nga 100 lang, medyo goods na tayo, mga idol. So, medyo sana positive, okay? So, maraming kaya siya nanginginig ngayon, no? Nanginginig siya sa excitement. Ito, puro mag-good news tayo sa Bitcoin, ha. It may be the time to get bullish about BTC, XRP and Chainlink and Cardano. Get insights on the major assets shaping the market. Start exploring today. So, eto mga lodi, kasi syempre, kung nung mga unang cycle, yung iba mayroon pa mga meme coin hunter doon, mga lods, no? May mga meme coin hunter, may mga yung bagong labas na coins, talagang binabantayan nila, inuunahan nila lahat para once na umangat, kasama na sila. Pero ngayon, parang sinasabi, kahit na hindi lang dito sa news na to, marami nagsasabi na mas magandang hindi ko sinasabing sundin nyo to, pero marami raw kasing nagsasabi sa panahon ngayon, lalo na lalabas yung Clarity Act, mas magandang pag-aralan yung mga utility coins at yung mga OG coins, yung mga sabihin na natin nasa top 20, top 100 coins, o sagad na natin top 100 coins, na dun mag-invest kaysa sumugal ka sa mga meme coins na baka tamaan pag naipasa na yung Clarity Act. So ayun yun. So kaya sinabi dito, it may be the time to get bullish dito sa mga top coins natin, mga lodi, yung medyo Solana, Ethereum, Bitcoin, BNB, Doge, o XRP, o yan yung mga Chainlink, o yan na, kumbaga Cardano, saan yung Cardano? O Cardanzo, tawa ko Jim Cramer, tawag niya dito Cardanzo. O ayan ha. So yung mga sa tingin mo medyo magiging solid at may utility. Ganun yun ngayon. Kaya binasa natin yun.
mga lods, no? So kayong bahala, wag kayong maasahin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins mga idol. Do your own research, I'm not a financial advisor. Okay? So check nyo yan, pag-aralan nyo, lalo na pera nyo yan, no? XRP ETF, so biggest inflow since February 6. The 5-spot triple ETF in the US saw an insane 9.1 million in net inflows on April 10. So isa sa mga magandang galaw ngayon ng ETF is yung XRP. This marked the biggest single day inflow since February 6 when 15.2 million flowed into the products. The ETFs now hold 1.16% of XRP market cap, mga idol. So good news to pagdating sa XRP ETF natin. Gumaganda ang kabuhayan, kumbaga, mga idol, no? So napaka-solid, okay? So dito na tayo, mga lodi. Ato, gusto kong tagalugin to. Ito kasi good news to, lalong-lalo na sa XRP Ledger. Okay, para maintindihan natin. Ang bilang ng mga developer o yung mga programmer o tagagawa ng software sa XRP Ledger ay tumaas ng 10% dahil sa patuloy na paglago at paggamit nito, no? Ayon sa post, dumadami na ng husto ang mga builders o mga taong gumagawa ng mga proyekto sa XRP Ledger kahit na mahirap ang sitwasyon sa crypto market ngayon. Patuloy pa rin itong nakakaakit ng mga ng mga seryosong developer. Sinasabi nila na ito ang mas mahalagang numero kaysa sa presyo ng XRP. Kasi for futures yan ang epekto niyan, mga idol. Sa mahabang panahon, kapag tumaas ang bilang ng mga developer, ibig sabihin ay mas malusog ang ecosystem. May bagong gamit sa features na ginagawa. Posibleng tumaas din ang pangmatagalang demand sa XRP. Okay? So, for futures purposes. Ibang datos na binanggit, sabi ito, naabot ng XRP Ledger ang 140 transaction per seconds. No? Transaction per seconds yan, yung TPS pag nabasa nyo. Kamakailan at hanggang 987 transactions sa isang block. May 7.7 million non-empty wallets o mga aktibong wallet na pinakamataas sa loob ng 13 buwan. Tumaas ang aktibidad sa decentralized exchange. Tumaas ng mahigit 1,000% ang tokenized commodities o mga asset na nakatoken ngayong taon. May mga positibong balita rin tungkol sa regulasyon sa Clarity Act at sa pangkalahatang market sentiment dahil sa ceasefire sa Iran. Ang post ay nagpapakita ng positibong senyales para sa XRP Ledger, hindi lang tungkol sa presyo kundi sa tunay na pag-unlad at paglago ng komunidad ng mga developer at users. Ito ay isang bullish na indikasyon para sa mga taga-suporta ng XRP. So napakalupit niyan, mga idol, no? So goods na goods yan sa future, lalong-lalo na ng XRP Ledger. Okay? Ito ano to? Yun na pala yun. Sorry. Ito tayo kay George saglit. Baka merong mga malupit dito. Update tayo kay JD Ban. Says US-Iran talk ends with no deal after 21 hours. Grabe. 21 hours nag-meeting, tas ganun lang, wala. Malas. 20 plus hours on talks ended with no deal. Grabe. So marami na rin nagsisurge na inflows, hindi lang sa XRP, pati sa Bitcoin, mga idol. So ayun, yung news natin. Grabe. Nabalikan ko na yung iba. So ayun, maraming salamat sa mga nanood ngayong umaga ng linggo, mga idol. Alam nyo na yan, like yung video natin, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, at syempre kita-kits tayo mamayang gabi sa ating follow-up news. Okay? So ayan, sana mag-subscribe kayo, like yung video. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin sa baba ng description. Alam nyo na ang gagawin dyan, mga idol. May bonus and discounts dyan. Okay, so ayun lang, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Cloves Gaming, not subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's in the description. Also, you need to buy the House of Leather. Just wait. There we go. Okay. You need to buy colors. You can buy colors. Black, brown, and red. And you need for wearing, and of course,
to reach your children. Bye-bye you. Yeah. Bye-bye you.